Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito na, mga kaibigan, ang matinding ganti, ang matinding igaganti nitong dating senador Leila de Lima dito sa nagpakulong sa kanya sa mahigit kumulang ng 7 taon dating Presidente Digong. Naku po, ito po ang inaabangan ng taong bayan, ang paghaharap ni Duterte, ni Digong versus Leila de Lima. Alam ko ang gagawin dito ni Attorney de Lima. Ikaw ang nagpakulong sa akin. Kinulong mo, pinakulong mo nang wala akong kasalanan. Biniktima mo ako ng iyong peking drug war. Alam ko na ang mangyayari. Ganyan na ganyan. Ang magiging aksyon ni Attorney Leila de Lima kay dating Presidente Digong. Naku po, matindi ito mga kaibigan. Ako'y muling nagpapaalala, kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo. Please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Mga kaibigan, naku po, ay mukhang takot. Mukhang natakot itong si Digong dito sa paghaharap nila ni de Lima. Alam niyo, mas pabor dapat ito kay Digong pabor kay Bato itong imbitasyon nila dito sa Kamara upang may paliwanag itong issue, matinding issue tungkol dito sa usapin na drug war. Ay nabago ang buntot umatras, nagtago, ay nagtatagot, ayaw magpakita walang ika nga po sagot na sila harap. Bagkus pinagtataguan po ang imbitasyon sa kanila diyan sa Kamara. Ang tinutukoy ko po dito mga kaibigan ay hindi lang po itong si Digong ang pinaharap sa pagdinig diyan sa Kamara tungkol dito sa issue na iniimbestigahan na drug war, madugong drug war. Kinumpirma inimbitahan din itong si dating Senador Leila de Lima na kalabang mortal nitong dating Presidente Digong, mga kaibigan. So, bigyan po natin ng linaw ito, mga mahal kong taga-subaybay. Nandito at ipaplas ko sa screen. Yan. Pagharap ni de Lima, Duterte, hiniling sa drug war. Nako po. Yan ang matinding ganti sa iyo. Ang buhay ay wither lang, mga kaibigan, di ba? Kaya't kahit po tayo ordinaryong tao, sa aking sariling pananaw, anong sarap mabuhay sa mundong ginagalawan na hindi po natin pinapanginoon ang ating kapangyarihan, hindi inaabuso, at siyempre, wag po natin panginoonin, santuhin ang pera, ang money. Dahil kapag sinanto mo ang pera at money, that is the root. Yan po ang ugat kung bakit mo inaabuso ang iyong kapangyarihan. Isa sa mga dahilan din po yan para abusuhin mo ang iyong kapangyarihan, ang pera wag nating santuhin. Mga kaibigan, wag nating ika nga po'y luhudan. Nandyan lang po yan. Ang importante ay mahalaga, malusog tayo, kumakain ng 3 bihis maghapon, nag-uulam ng asin at bagoong. Yan po ang aking routine sa buhay.
nag-uulam ng asin at bagong. Okay, baka tayo mapalayo. Dito na tayo, marami nag-aabang dito eh. Pagharap ni Dilima Duterte, hiling sa drug war. Diyan po sa kamera. Nako po. Katulad nga po ng sinasabi ko, ikaw, Digong, ang nagpakulong sa akin. Pinakulong mo ako, humigit kumulang 7 taon nang walang kasalanan. Ikaw naman ang aking ipakukulong. Tandaan mo yun, no? Pwede mangyari ho yan. Mga aksyon na yan kapag natuloy ho itong pagharap ni Dilima at itong dating Presidente Digong diyan ho sa ginaganap na investigasyon sa Kamara sa pangunguna ni Representative Bini Abante. Ang tanong, ay biglang natakot to nabahagang buntot nitong si Digong, ang tapang-tapang mo magmura sa mikropono. Ay ikaw naman pala ay bahagang buntot. Si kanino ka ba natakot? Natakot ka ba humarap diyan sa Kongreso? Dito sa pagdinig ng war on drugs na kagagawan mo? Kasama si Bato? Natakot ka bang i-contempt diyan para ikulong diyan sa Kongreso? O isa rin sa kinatatakutan mo, naharapin mo itong si Dilima na pinakulong mo nang walang kasalanan sa mahigit kumulang 7 taon. Ay sasabihin nyo na naman, mga taga-suporta nyo, bakit ko sinasabing walang kasalanan? Ay maliwanag unang walang kasalanan dito si Leila Dilima sapagkat 3 kaso ho. Ang ika nga po ina-absolto. Walang kaduda-duda na walang kasalanan. Ito na lang sa unang kaso. Na-absolto. Given na yon. Baka sakaling mayroong nagkamali. Pangalawang kaso, bakit na-absolto pa din? Meaning, napakaliwanag na talagang walang ebidensya. Pangatlong kaso, na-absolto pa din. Humigit kumulang 7 taong pinag-aralan ng korte. Na-absolto. Nalinis ang pangalan. Napawalan sala. So, very clear ho na talagang walang kasalanan si Dilima, fabricated, inimbento nyo. Ang ika nga po'y mga ebidensya labang kay Dilima. Tinaniman nyo ng mga ebidensya labang kay Dilima. Bakit po natin natatalakay? Mga kaibigan, itong tanim ebidensya related dito sa kaso ni Dilima. Dahil ganyan din ho ang ginawa ni Digong. Dito sa mga biktima ng drug war, madukong drug war, tinaniman ng druga, tinaniman ng barel, tinaniman kung paano lumaban kahit hindi manlaban. Lahat to ay tinanim na upang makitil nila ang buhay nitong kawawang mga inosyente na napagbintangan lamang. Ginamit upang ma-prove lang na legit ang tinatawag na drug war. Pero piki po lahat. Yan po ang lumalabas. Libo-libo ang kinitil ang buhay. Nako po. Eto, pinadaan na lang po natin kaunti. Pagharap ni Duterte. Pagharap ni Dilima Duterte hiniling sa drug war, probe ng Kamara. Basahin po natin. Ito ay para busisiin ang 6 na taong anti-drug war campaign ni Duterte kung saan libon-libong katao ang nasawi. Talagang matindi, di ba? Inimbitahan ng Kamara si Dilima na dumalo sa pagdinig matapos basura ng korte ang 3 kaso ng illegal na pinagbabawal na gamot, droga. Nako po. Maliwanag po. So, ibig sabihin ay magiging resource person, magiging testigo, itong si Dilima laban sa iyo, Digong. Ay talagang wither lang, Wither lang ang ika nga po ay katayuan sa buhay. Mantakin mo, Dilima.
maging testigo na labang kay Digong. Naku po, ha? Wither-wither lang ang buhay. O, di ba? O, alam ko naman, diyan ka rin sisingilin. Isang paraan din yan para singilin ka, matinding ganti sa iyo nitong dating senador, Attorney Laila de Lima Digong. Mga kaibigan, abangan po natin ito. At iniintay po natin ang panibagong hearing dito sa tinatawag na madugong drug war, piki na tukhang, maraming pinaslang na buhay na inosente. So, ang kabang-abang po dito, dapat paganahin po ang rules, rule of law, diyan po sa Kamara. Huwag basta may batas, diyan sa Kamara. Dahil kung hindi po mangyayari na paganahin nyo ho ang rules nyo dyan sa Kamara kapag mayroon pong hearing at ang isang tao inimbitahan ayaw pong humarap sa pagdinig. Muli kong ulitin, tanda po namin yan, tanda ko at tanda ng taong bayan, alam ng taong bayan at alam ko din ho na kapag ang isang inimbitahan nyo ayaw sumunod, matigas ang ulo. Katulad doon ni Digong at ni Bato. Matigas ang ulo, ayaw humarap, diyan no, sa Kamara, sa imbitasyon nyo. Alam ko ho, mag-issue ng subpoena, pagkatapos ng subpoena, mag-issue ng warrant of arrest. Kapag pirmado na ho, itong in-issue ng warrant of arrest, kompleto rekado, pwede hong aristuhin ang taong nabanggit. Diyan po na nakasaad sa warrant of arrest na pwede nyo gawin ho yan. Diyan kay Digong at kay Bato dahil may rules po kayo diyan sa Kongreso na sinusunod. Yan ho ang gusto kong ipunto. Kung hindi nyo po magagawa yan, Representative Abante, ay kalukuhan lang ang iyong sinasabi. Na may patutunguhan ang investigasyon nyo diyan sa Kamara tungkol dito sa Dragon War. Mananagot ang may sala. Mananagot ang dapat managot. Yan ang tinandaan namin, taong bayan, at tinandaan ko din. Napangako mo sa taong bayan. Pero kung hindi mo pa mapapaharap itong si Digong at si Bato diyan sa Kamara, paano pa mananagot ito? Paano pa may patutunguhan ang inyong investigasyon? Sana hindi na kayo nag-imbestiga at hihintayin na lang namin ang pagdating ng warrant of arrest ng ICC. Yan po ang katotohanan. Hindi na po kami aasa kung hindi nyo ito mapapaharap diyan sa pagdinig. Useless ang inyong ginawa ng pag-imbestiga. Muli ho, mga kaibigan, ang pag-asa po natin ay ICC. Kung hindi ho ito magagawa lahat nitong nag-iimbestiga diyan ho sa Kamara. Muli po, maraming salamat. Alam ko nakuha nyo ang gusto kong ipunto. Maraming salamat po. Isang like lang po sa video na ito. Any reaction diyan po sa comment section. Inaanyayahan ko po kayo. Magbigay po, kung pwede lang magbigay kayo ng inyong mga komento. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye.